So hello everyone, this is Michael. Welcome sa ating channel na Mr. Introvert. So welcome sa ating bagong segment. Alright, sa ating channel. So ngayon, magdadagdag tayo ng isang segment sa ating channel which is nakafocus sa mga amplifiers and speakers. Alright? So recently kasi nagkaroon ako ng interest sa mga amplifiers and speakers. So nagkaroon ako ng ideya, bakit hindi ako gumawa ng sarili kong build, 'di ba? So, nag-search ako. So, ngayon nakakuha tayo ng isang amplifier na sa tingin ko ay magagamit natin ng maganda. So, 'yan, ano ba yung amplifier na i-review natin sa pagkakataong ito? So, yung napili kong amplifier is etong ZK HT21. Okay, so i-zoom natin konti para makita nyo yung itsura ng ating amplifier. Okay, so itong amplifier na to, bilib na bilib ako sa amplifier na to, no? Compared dun sa unang amplifier na nabili ko, tingnan ko lang, isa din tong Bluetooth amplifier, pero hindi ko siya natripan kasi unang-una, ano ba yung mga naging issue nito? Pakita ko na rin, i-compare natin. Ito. Yung ganitong amplifier, pakita ko lang. Ito yung una ko amplifier na binili. And hindi ako na-satisfy sa kanya. Okay? Ito. Ito ay Bluetooth amplifier din. Mas marami itong features. Meron siyang mic input, 'di ba? Meron siyang RCA input. Ano pa ba? Yung yan. So, meron na rin siyang integrated na power supply, sasaksakan mo lang, ganyan. Then, marami siyang mga ano. Kaso nga lang, problema ko dito, ano lang siya, mono. So, isa lang yung channel niya, and then, para sa akin, nahihinaan ako sa lakas ng amplifier na ito. Tapos, hindi po yung ano, kumbaga, nakukulangan ako sa kabog. Tapos, para makuha mo yung konting kabog, kailangan pang galawin tong EQ. So, na-disappoint ako dito. So, naghanap ako ng ibang amplifier. Ito nga yung nahanap ko. Maraming klase ito, yung ZK na series ng amplifier. Okay? So, ang napili natin, itong ZK HT21. Alright? So, explain natin bago natin pakita sa inyo yung sound test natin and saan ang speaker ko siya ginamit. Alright? So, itong ZK HT21, okay? Isa tong amplifier na merong dalawang 160 watts which is sa left and right niya. 160 watts dito, 160 watts dito. And then meron tayong 220 watts para naman sa subwoofer. Ano ba yung subwoofer? Yun yung pinaka-bass na speaker, okay? Tapos, yung power supply niya, pwede siyang saksakan ng 15 volts to 36 volts na direct current, alright? So, yeah, yung connection niya, meron tayong tatlong connection dito. Dito nyo ilalagay yung ano nyo, sa may speaker, linya ng speaker nyo, left, right, then yung subwoofer. So, kinaganda nito, meron din siyang Bluetooth, then meron siyang aux-in, okay? Itong aux-in na to, pwede nyo i-connect sa mixer ninyo para meron kayong mas magandang sound system or mas magandang input, halimbawa microphone, ganyan, and multi-port inputs. Okay, so meron tayong main volume dito. Bali, power button niya or power switch niya dito rin sa volume. Once na pinaka-sagad nyo yan, mag-turn off siya. Pero once na inikot nyo siya clockwise, ayan, meron siya nag-click-click na sound. Ibig sabihin, mag-turn on siya. So, meron ding etong bass and treble, ang ginagalaw niya is eto. Tapos, meron siyang specific na nakahiwala yung volume ng subwoofer, alright? So, yan, ang power supply na ginamit natin dito is yung 24 volts na may 6 amperes. Eto. Bali, sa isang shop ko na lang siya binili. So, enough na ito para ma-kiran nyo itong ZK HT21. Pero, sabi sa website or sa manual is mas mataas na voltage, mas mataas na watts, mas malakas pa yung maibibigay ito. Kasi ito, enough lang to pero hindi niya maibabato ng lahat tong 160 or tong 220 watts, alright? So, kaya subscribe kayo guys dahil bala ko i-upgrade to para makagawa tayo ng sarili nating sound system, alright? So, ano pa? Meron siyang USB, then meron din itong volume control dito.
Okay? Meron siyang volume control dito. So kapag bagong bili to, hindi pa naka-max volume yan. Click i-side nyo na matagal dito, then magpa-max volume siya. So saan yung speaker ko ba siya nilagay? Alright? Kasi ito pala, itong papakita natin, ito yung kumbaga parang trial lang. Trial na connection, trial na sa speaker para lang magkita ko kung ano yung performance niya. So dito natin siya nilagay na speaker. Ayan. So minodify ko na to ang speaker natin. Itong speaker na to mabibili nyo din to online. Alright? So eto modified na siya. Dati eto lang. At saka itong Twitter. Etong dalawa dito wala talaga yan. And then kumbaga minodify ko lang. Mahanap nyo yan sa Shopee, around 1,000 pesos lang. Meron ka ng bass and Twitter. Ito ay 10 inches na speaker na woofer. Alright? Hindi siya subwoofer. Woofer lang siya. Bakit? Syempre, makikita mo kasi pag sislip mo yung cone niya is pang woofer talaga yung cone niya, hindi subwoofer. At saka, naka-parallel yung speaker na to dito sa Twitter. So, hindi mo pwedeng i-parallel yung subwoofer tsaka Twitter. Kumbaga, wala mo pagkukuhanan ng high frequency yung Twitter kung manggagaling sa subwoofer yung ating linya sa kanya. Okay, so pwede ba natin gawing busy ba yan kung woofer lang? Yes, pero hindi mo mararamdaman yung kumpletong sound ng ating bass. Alright, so naglagay ako dito. Ito kasi, nung binili ko tong amplifier natin, dinedicate ko na talaga siya sa subwoofer. Pansamantala, okay? So papalitan natin to. Ito kasi woofer, papalitan natin siya ng subwoofer. So subscribe guys, ipapalitan natin ng woofer yan. So ginawa ko siyang subwoofer. Then naglagay tayo ng dalawang speaker na 6.5 inch na speaker, 4 ohms to sa nakalagay sa online, Lazada, Shopee, ganyan, 4 ohms siya. So nung unang build ko, hindi ko pa nilagay itong Twitter. Nilagay ko lang siya. Then, nakulangan ako sa high frequency, sa clarity. Kaya nilagay ko to. Ngayon, yung isa dyan, inalis ko yung linya dun sa dito sa may ating amplifier. Kumbaga, ang naging linya ko dyan, for example, yung etong right, isa sa mga speaker nating green doon. Then, itong left, yun yung nakalagay sa ating Twitter. Tapos, subwoofer. Alright? So, yun lang naman. Ano yung masasabi ko dahil paparinig ko naman yung sound test inyo nito pero hindi ko siya malakasan hanggang kahit na kalahating volume lang. Bakit? Kasi sobrang lakas ng amplifier nito guys. Sobrang lakas ng amplifier nito. Halos di ko talaga makalahati. Halos yumayanig na yung bubong namin dito. So mamaya isa sound test natin pero hindi ko papakalakas. Okay? So yun ang ating specification. Then i-connect natin siya dito sa ating laptop, okay? So, saksak muna natin yung power supply natin na 24 volts. Then, yeah. Try natin yung sound. Ayan. So, nakita yung umilaw na yung power supply natin. And then, sindihan natin. Bali, naka 12 o'clock lahat to. Etong volume, sa build ko na to, ginagawa ko siyang 11 o'clock or 10 o'clock ganyan kasi sobrang lakas ng kabog ng speaker kapag nakaganto siya. So buksan natin yung ating amplifier. Okay, narinig yung Bluetooth mode. So naka Bluetooth mode na siya, din hanapin natin siya sa laptop yung kanyang Bluetooth. Okay, pause ko muna. Alright, so yung pangalan ng Bluetooth natin dito is itong WZ-BT 5.0. Alright, so ngayon naka-mic ako, gamit ko yung lapel natin. So, aalisin ko muna to kasi naka-noise cancellation to eh. So, sound test natin, aalisin ko muna yung microphone sa ating cellphone or camera, then sound test tayo, okay? Sobrang lakas yumayanig yung bubong namin dito.
guys experience no, gamit kayo ng earphone or headset para marinig yung bass. When you tear up my Ayun, sobrang lakas. So, hindi ko siya magawang kalahatiin kasi ang sobrang ingay dito sa bahay. So, perfect na perfect to kung sakaling gagamit kayo nito. Alright, so yun, banilag ko muna yung microphone natin. Sobrang lakas niya talaga, di ko siya kaya ilagpas sa kalahati. Sobrang sagad na ng kalahati. Okay, so yeah, kung gagamitin ito outdoor, I think hindi kayo makukulangan ng power dito sa amplifier natin. And then kung nagbabalak kayong bumili nito, lalagay ko na lang yung link sa baba. Siguro pati na rin yung speaker kung gusto yung gamitin ganitong speaker. Yeah. Pero meron kasing tatlong version tong ZK HT21. So siguro sa susunod na video tatalakayin natin yon para mas makapili kayo kung anong version ng ZK HT21 yung gusto nyo. Pero kung gusto nyo simple lang, ganito lang, gagamitin lang nyo lang yung woofer niya, then subwoofer, simpleng setup lang nito. I guess okay na sa inyo to. So magkano ba to? Mura lang to kung bibili lang kayo ng sariling. Kung ito lang yung bibili nyo is hindi man siya abot ng 1,000 or abot siya ng mga 1,000 ganyan. Depende rin kung meron kayong voucher. So, ano yung power supply na tingin ko pwede dito? So, ito yung minimum, okay? Minimum na masasabi kong kunin yung power supply is itong 24 volts, 6 amperes. Minimum na to na. Kapag binaba nyo pa yan ng 5 amperes, ito, meron ako nakita 5 amperes, pag nilalakasan niya, namamatay daw yung amplifier. Okay? Mamatay yung amplifier niya. Ibig sabihin, nakukulangan ng power. Sa susunod, sa mga video natin, i-compute natin paano ba pumili ng power supply para sa mga ating Class D na amplifier. Okay? Meron kasing computation yan. Well, itong computation ko, sarili kong computation, okay? Para natin pumili na hindi makukulangan yung ating amplifier. Alright? So, hanggang dyan na lang muna guys. Yung susunod nating video is kakabitan natin ito ng subwoofer talaga. Hindi, ito kasi woofer to. So, ano yung kakabit natin? Actually, ito, dumating din siya ngayong araw. Alright? So, yeah. Subscribe guys and abangan nyo yung mga susunod nating project para sa ating ZK HT21. So, see you soon guys. Ingat!